Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga ka-analyze, update ho tayo rito sa nangyari ho, kaganapan ho nung 1 ho ng Pebrero. Diyan ho sa isang bahagi ho ng barangay ho ng Nueva Ecija. Na kung saan, ito hong sinasakyan ho ni Senador Bato de la Rosa na sabi ang helicopter daw ang nagmamay-ari si Willie Rebillame. At ang piloto ni Willie Rebillame ay sakay-sakay ho ito si Senador Bato de la Rosa at ibinabaho siya dyan sa isang lugar ho ng Baguio City. At dumiretso na ho itong helicopter na sinakyan ni Senador Bato de la Rosa papuntang Nueva Ecija at doon na ho bumaksak mga kababayan. Ito ho, may bago hong pahayag si Senador Bato de la Rosa na kung saan talagang lungkot na lungkot ho siya mga kababayan kasi nga kahit sino naman ho, isipin mo yung naghatid sa'yo na isang tao, piloto ho ng isang helicopter, isinakay ka, dinala ka ho sa isang lugar ho ng Baguio City na kung saan dinala ka ron ho ng ligtas, matiwasay, ibinaba ka ron. Kumbaga nakatulong din ho itong piloto ho ni Willie Rebillame hanggang makarating ng Baguio City ito si Bato de la Rosa ho ng ligtas at mapayapa. Ang masakit dito mga kababayan, itong nagbabaho sa kanya na piloto ho ni Willie Rebillame at dinala siya sa Baguio, ligtas at mapayapa, ito ho ang nasawi. Ito ho ang nalagay sa peligro. Pakinggan ho natin mga kababayan itong bagong statement ho ni Senador Bato de la Rosa. I-confirm lang po kung kayo po yung ibinaba doon sa Baguio daw. Kayo po yung last na pasahero. Yes. Opo. Ano pong nangyari, sir? I don't know. Basta hinatid lang ako sa Baguio din pag uwi niya. Yun na. May dumaan pa daw sa nag-gas up pa siya doon sa may somewhere in Pangasinan. Then Binalunan ba yun? Binalunan, sir. Tapos paglipad doon na sa bumagsak sa may Gimba, Nueva Ecija. So may problema na ba kayong napansin doon sa engine, sir? Kasi parang nahirapan daw i-start bago kayo umalis. I don't know kasi pinick up nila ako doon sa Imus, Cavite. Hindi pa nagpatay na makina doon. Umaandar man yung makina. At saka very smooth man yung flight namin going towards Baguio. Napaka-smooth at masaya kami doon sa flight. Wala akong naramdaman na anything na unusual. Okay din panahon, sir? Very good ang weather. Wala akong nakitang bad weather. Ano po ginawa niyo sa Baguio, sir? Meron akong engagement doon. Sir, ilan po kayo sa kayo nangyari sa Baguio? 3. Sino yung dalawa, sir? Aking security. Pabalik sir, pabalik. Mag-isa na lang. Mag-isa na lang siya pagbalik. Ito ba yung first time nila ginamit yung sila yung sa inyo? Nung sumasakay na ako dyan ng mga yung panahon ng kapil period noon, sumasakay na ako ng mga helicopter nila. Paano niyo po nalaman sino nag-inform sa inyo? Nung nangyari kagahan? May mga text lang na dumating sa akin na hindi na daw makontak yung chopper. Nasa Baguio pa ba nila? Nandun na sa Pangasinan. Bumaba, from Baguio kasi bumaba ako ng sa Binmali, Pangasinan dahil araw ng Binmali, inimbitahan ako doon sa kanilang coronation ng binibining Binmali. So Baguio sir, land trip ka na? Baguio pababa ng Land Pangasinan. trip na. Pero first time sir na siya nag-pilot sa'yo? First time niya? Hindi ko ma-remember in the past pero magaling na pilot yun, very skilled, very very competent. Blessing in disguise pala na nag-judge kayo dun sa Miss Binmali. Kasi kung nagpahintay pa ako na matapos yung engagement ko sa Baguio para bumaba, sumakay uli pagkatid sa Binmali, hindi ko na ayaw ko mai-sacrifice
yung oras dahil nga magsara agad yung kwan, di ba? Yung clouds dyan sa Baguio. Kaya sabi ko, i-drop na lang ako doon din. At pag-drop, uwi na kagad siya. Sir, Pero originally, hindi talaga kayo sasabay pabalik ng Manila. Talagang drop off lang kayo ng bus. Ayun lang ba ang pakiusap ko, drop off lang ako. Pabalik Drop off lang, hindi na kasi magpabinmali ako. Gabi yung engagement ko sa Binmali. So, hindi ba pwede maglipad ng gabi? sir, yung pilot, personal nyo ba kilala? Ni-request nyo ba na siya ang magpiloto? Hindi naman. Yun lang, siya lang talaga yung parang na-assign. Nag-volunteer daw siya na maglipad sa akin. Oo. Pero personal kayo magkakilala? Yes, beforehand, kilala ka na nag-meet kami. At saka yung father niya, very close friend ko at very close friend ng dating Pangulong Duterte. May any message po kayo, sir, dun sa family? Para ayaw ko, maiyak ako. It really breaks my heart kasi imagine ko kagabi nandun ako sa wake. Yakap-yakap ko yung father at saka mother nung piloto, 25 years old, very young. Imagine ko rin kung how would I feel kapag yung anak ko rin na piloto na babae rin ay ganun mangyari sa anak ko. Hindi ko ma-imagine. Napakahirap. Mahirap tanggapin. Pero nakausap niya na sir, sa week. Yeah, kagabi, nandun ako kagabi. In fact, nandun din si Pangulong Duterte, bumisita rin sa wake. So, ang hirap tanggapin. Heartbroken ako ngayon. Dahil kita ko yung bata na very bright to in future, 25 years old. Nakakasama talaga. Lord. Pasensya na sa, sorry sir, pasensya na sa tanong. 25 years old, pero experienced Very na siya. experienced. Matagal nang nag-ano. Very experienced. According to Ito, maliwanag mga kababayan, ito ho yung bagong statement pahayag ho ni Senador Bato de la Rosa about ho dyan sa pagbaksak ho ng helicopter, about din ho dito sa babaeng piloto na namatay. No? Mga kababayan, isantabi muna natin ho rito yung usaping politika. Although alam naman natin, ito ho si Senador Bato de la Rosa, kalaban ho natin sa politika. No, magkalaban ho tayo sa prinsipyo about sa politika, pero bigyan ho natin ito ng tamang pagbablog or pagtopic. Kasi ganito mga kababayan according kay Senador Bato de la Rosa, itong helicopter daw na ito, matagal niya nasasakyan during campaign period. Pero itong pilotong babae na ang edad ay 25 years old, hindi niya raw ma-remember kung naging pilot niya na ito. So, ibig sabihin, hindi ganun kapamilyar sa kanya itong babaeng pilot. Pero ayon sa kanya, well-trained at magaling na piloto ito. Although hindi niya ho binabanggit dito si Willie Rebillame kasi ayon ho sa mga balibalita, ito raw helicopter na sinasakyan ni Senador Bato de la Rosa na ibinabase sa Baguio, tapos dumiretso muna ng Pangasinan, nagpagas, then dumiretso ng Metro Manila, bumaksak sa Nueva Ecija. Ay helicopter daw ho ito ni Willie Rebillame. Kilala niyo naman ho si Willie Rebillame, TV host, natatakbo rin ng senador ngayong taon, ngayong halalan senatorial niya itong 2025. At itong babaeng pilot, piloto rin daw ho ni Willie Rebillame. Alam niyo mga kababayan, ito ho kasi si Senador Bato de la Rosa, pulis ho ito, hindi ho basta pulis. Naging PNP chief, pangulo ho ng Philippine National Police. Imposible ho sa isip, instinct niya, na imposibleng hindi niya naiisip, no, sa instinct ng pulis, especially nga, inuulit ko, PNP chief siya dati, walang nagplano sa kanyang buhay. Wala or may nagplano sa kanyang buhay. Nagtangka. Yun ang ibig natin sabihin. Kasi, nakakapagtaka, sabi niya, yung helicopter daw, maayos naman. Very smooth daw ang kanilang pagbiyahe papuntang Baguio. Wala naman daw siyang narinig na nakita na parang may diferensya yung helicopter. Ang nakakapagtaka, bakit ho biglang bumaksak? Siguro ho magkakaroon pa ho ito ng malalimang investigasyon. Kasi yung helicopter daw walang problema. Wala siyang nakita, narinig o anumang problema habang umaandar. Yung babae daw na piloto ni Willie na 25 years old, very experienced daw.
Eksperyensado daw, well-trained daw. So, anong dahilan bakit bumaksak? Aminin natin mga kababayan kasi ito si Senador Bato de la Rosa, siyempre, naging pulis sa Davao, naging pulis sa Metro Manila, naging PNP chief. Aminin natin marami hong nakalaban ito siguro magkakaroon pa ho ng investigasyon, malalimang investigasyon ito ang nangyari dito. Kasi nga, inuulit natin mga kababayan, imposible sa pagiging police instinct ni Senador Bato de la Rosa na hindi niya iniisip o hindi niya naiisip na may nagtangka sa kanyang buhay. At po pwedeng hindi lang nagtagumpay mga kababayan. Okay mga kababayan, mga ka-analyze, update ulit tayo, ha? Abang-abang ho tayo rin sa mga update ho nitong pagbaksak ho ng helicopter di umano, helicopter daw ni Willie Rebillame, pero positibo daw na piloto ito ni Willie Rebillame. Maraming salamat po mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Bye-bye.